kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright mga kalyabe, isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Tsaka ito na po mga kalyabe, ito na po yung part 2 ng pagbaklas natin ng makina ng Toyota RAV4. Ayan, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit parang may gilingan ng bakal sa loob? Ayan. So, dito na natin makikita ito mga kalyabe. Alright, so para malaman natin kung ano talaga ang naging dahilan, tara and let's go. Guys mga kalyabe, ayan, ito na nga. At babaklasin na nga natin to. Ayan, so babaklasin muna natin tong kanyang crankcase cover. Ayan, so tatanggalin muna natin to. Hapla. Right. So ito na nga mga kalyabe, kitang-kita nyo naman. Ayan, yung oil sludge. Ayan, so sobrang dumi na. Ayan. Ayan. At dito mga kalyabe, dito natin makikita kung ano talaga ang dahilan ng bakit parang mayroon siyang gilingan ng bakal sa loob. Ayan. Ayan po. Kitang-kita na po yan. Ayan. So, ang gagawin natin dito ay dadalhin natin to sa machine shop para mapalitan to ng connecting rod bearing. So, ang connecting rod bearing yan mga kalyabi, ipapakita ko sa inyo. Babaklasin ko lang dito kung ano na yung itsura. Ayan, so papakita ko sa inyo kung ano itsura ng connecting rod bearing. Alright mga kalyabe, so kung napansin niyo, ayan na nga. So ganito na siya kaluwag. Ayan. Hindi na siya fit dito sa kanyang housing. Ayan. So napakaluwag na po niyan. Ito na po siya. Lumiit na. Ayan, kumayod na po ng husto. Papapakita ko lang sa inyo. Kumayod na po yan ng husto. Ayan o. Ayan. So ipapareparbis natin yan. Yung kanyang sigunyal doon sa machine shop. Tapos tingnan natin kung kakayanin pa ng standard. Kung hindi na, ay magpapalit po tayo ng oversize na connecting rod bearing. Ayan, so yan po yung mga dahilan. So bakit nga ba nangyayari ito mga kalyabe? Kaya ito nangyayari dahil din sa ating kapabayaan. So, ang sasakyan po ay dapat po nating laging alagaan. Ayan, parang tao po yan mga kalyabe. Na kapag lumapot ang dugo ay hindi na makapag-circulate ng maayos at ang kalalabasan po niyan ay ma-i-stroke po tayo, ma-heart attack tayo. So ganun din po yung sasakyan. So kapag hindi natin inaalagaan ang kanyang dugo, ayan, alam naman natin na nagkakaedad na yung sasakyan natin, alam naman natin na magkakaroon na siya ng sakit, hindi pa natin siya inaalagaan. At tandaan po natin mga kalyabe, yung langis po ay isa sa nagbibigay buhay sa makina ng ating sasakyan. So sa langis, dahil sa langis, mapoprotektahan niya po yung mga bakal dito para hindi kumayod. So para hindi siya kumayod ng husto at hindi magbara. So kapag proper po yung pag-change oil natin,
ay naaagapan ito. Pero kapag hindi po natin ginagamitan ng proper na pag-change oil, ay ganito po ang mangyayari. So ipapakita ko lang po sa inyo yung cylinder head. Ayan. Sa cylinder head pa lang po mga kalyabe. Ayan. Kung napansin ninyo, ayan, napakalutong na po ng mga langis. So, bakit nangyari na maging ganito ang bearing? Kasi magkakaroon po ng bara yung mga oil passage. So, ang tinatawag natin na oil sludge ay siya yung magbabara doon sa ating mga oil passage na dadaloy dito. Papakita ko lang sa inyo yung daluyan ng langis dito sa ating crankshaft. So, may makikita po tayo dito na pinakabutas. Diyan po dadaan yung ating langis. Ayan, papakita ko lang po sa inyo. Ayan po. So dito po yan dadaan ng langis. So ngayon, paano siya makakadaloy dito kung barado na po yung ating oil passage? Kaya, ang mangyayari, iinit po yan. Pag uminit po, tandaan po natin, ito ay parang aluminum lang. So, kapag uminit po yan, kakapit po yan dito mismo sa ating sigunyal. Kakapit po yan. Pag kakapit yan, yan na po yung tatawagin natin na katok. So, sa pagkakatok niya, magkakaroon na po siya ng play. Pag nagkaroon po yan ng play, yan na po yung tutunog na parang ganito. Yan. So, yan na po yung magiging dahilan ng kanyang pag-ingay na parang akala mo ay may gilingan ng bato or may ginigiling na bakal sa loob ang ating makina. Ayan. So, kung proper ang ating pag-change oil, ng sasakyan, ay hindi ganito yung itsura ng ating cylinder head. Hindi ganito yung itsura ng ating crankcase. At maiiwasan po natin yung pangangapit or tawag natin na katok sa ating mga bearings. So yan po yung ating laging tandaan na wag po nating tipirin ang ating sasakyan dahil lang sa langis. Wag nating pabayaan na hindi natin ma-change oil ng ating sasakyan. Hanggat maaari, every 5,000 kung kaya ninyo, kung kaya ng bulsa ninyo, in every 5,000 kilometers ay magpapa-change oil na po kayo. Or, alin man ang mauna, every 3 months or 5,000 kilometers. Ayan. So, kung yan ay gusto ninyo na mas maganda talaga yung performance na inyong makina, kung gusto ninyo tumagal, ayan. So, ang langis ay magkano lang magagastos ninyo? Halos wala pang 2,000. Kapag dito mga kalyabe, sigurado, butas talaga ang bulsa ninyo kapag papabayaan ninyo yung inyong mga makina. Ayan. Katulad nga ng sinasabi ko, bago kayo bumiyahe, lagi ninyong tandaan, lagi ninyong itanim sa isip ninyo na i-apply po ninyo yung blue baguettes. Kaya nga po tayo nagkaroon ng blue baguettes. Kung tatawagin natin ay blue baguettes, dati ay blue bag lang po yan, ngayon ay naging blue baguettes na. Ayan. So, dahil dyan, mapoprotektahan po natin yung ating makina. Ayan. Ayan siya. So, yan mga kalyabe. Shout out nga po pala kay Boss Jeremy Manalo diyan sa may Batangas City. So, lagi ko palang nababasa yung inyong comment, Boss Jeremy Manalo, na lagi ka nagpapa-shout out sa akin. Pero lagi ko nakakaligtaan, Boss Jeremy Manalo. Ayan. At shout out nga din po pala diyan kay Sir James Lindo sa Ternate, Cavite. Yan ang mga solid natin supporter. Ayan. Kay Sir Isidro David. Ayan. So kung naalala ninyo si Sir Isidro David, yan po yung nagbigay sa atin ng aking cellphone.
Ayan. At kay Sir Anonymous na nagbigay po nito ng aking engine crane. Sir Anonymous, maraming salamat po dito. Kung sino ka man, Sir Anonymous, hanggang sa ngayon kasi ay talagang hindi ko mo talaga alam kung sino ka. Ayan. So maraming salamat po dyan, Sir Anonymous. At maraming salamat din sa iyong paraking panonood sa aking mga video. Alam ko lagi ka nanonood sa akin dahil sabi mo nga, nagkaroon ka po ng konting kaalaman ng dahil lang po sa pagbablog ko. So maraming salamat po sa pag-appreciate mo ng mga videos ko. At nawa po sir, dito mabigyan pa po tayo ng maraming mga pang upload na gagawin na kakaiba. Kasi dito mga kalyabe, dati ang ini-expect ko mga kalyabe, wala to, madali lang to. Madali lang, oo, para sa amin na mga mekaniko. Pero what if, paano yung sa mga gustong matuto or sa gustong mag-DIY ng kanilang sasakyan. So yun, doon ako nagkaroon kasi ng idea mga kalyabe. Kaya ko pinapasok tong mundo ng pagbablog. Kasi gusto ko ma-share sa mga viewers ko, sa mga manunood, kung papaano ang gagawin or ano ang gagawin ninyo kapag sa pag PMS or preventive maintenance sa inyong mga sasakyan. Ayan. At yung mga buong akala natin ay napakasimpleng gagawin lang, pero yun pala ay malaking bagay na para sa iba, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa, dahil alam naman po natin ng singilan talaga ng paggawa ng mga makina dyan sa ibang bansa ay, o hindi lang makina kundi ng mga sasakyan dyan sa ibang bansa, ay talagang napakasakit sa bulsa. Excuse me. Ayan. So yan mga kalyabe, dito pag bubuuhin ko na naman to, ituturo ko din sa inyo dito yung tamang timing ng makina na ito. Kasi since dual camshaft dock, yan, ito po yung camshaft natin. Dual camshaft po yan mga kalyabe. At timing change siya. So ituturo ko dyan sa inyo yung tamang pag-timing nito. Kasi once na magkamali kayo ng timing dito, maaaring tumukod ito at mababaluktot yung valvula. So doon mga kalyabe, ituturo natin talaga sa inyo yung proper timing ng makinang ito. Ayan. So sana lagi niyo po akong suportahan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment dyan sa ating baba kung may mga katanungan po kayo about sa inyong mga sasakyan. Kasi dyan mga kalyabe, dahil sa inyong mga katanungan or dahil sa inyong mga suggestion, ay magkakaroon po ako ng mga ideya. Kasi since na hindi pa talaga ako sanay sa pagbablog, ay magkakaroon po ako ng mga magagandang ideya kung ano ang mga dapat kong gawin sa aking pagbablog. Ayan. So, sa mga nagre-request na marami ka namang natutulungan dyan sa daan, bakit hindi mo i-vlog? So, pasensya na po. Yun po ay hindi ko talaga isasali dito sa aking vlog dahil noon pa man, hindi pa man po ako vlogger, ay ginagawa ko na po yun. So, ayaw ko naman po na gagamitin ko yung dahil lang sa pagtutulong ko sa daan ay gagamitin ko para dito sa social media para ipalabas or i-display. So, hindi po. Nasa sa tao na po yun kung na natutulungan ko na sa daan kung paano na nila ako pasasalamatan.
Ayan. So yan po mga kalyabe. So katulad nga ng sinabi ko nung nakaraan, yung natulungan ko, sila pa mismo nagtanong sa akin kung magkano daw singil ko sa kanila. So sinagot ko sa kanila ay, sir, kahit sino po, basta't nakita ko po at nasa daan po kayo nasiraan, tutulungan ko po kayo nang hindi po ako nagpapabayad. So yan lang po mga kalyabe. So pasensya na po sa mga nagre-request na i-vlog ko po, i-content ko yung pagtulong ko sa daan. Pasensya na po kasi ayaw ko talaga na i-vlog yon. Dahil ang sa akin, kapag tumulong ka sa kapwa mo, dapat bukal sa iyong kalooban. Ayan. So katulad bukal sa iyong kalooban at galing mismo sa puso mo. Kasi mas masaya yung marami kang natutulungan sa daan, lalo na sa kagaya kong mekaniko. Ayan. Na makakatulong ka sa daan sa kapwa mo na biyahero. At talagang although kahit ka minsan mga kalyabe, masakit ko minsan na ikaw ay mapagkamalang may gagawing hindi maganda. So pero normal po yun kasi dito sa panahon natin ngayon mga kalyabe, talagang mahirap magtiwala sa kapwa. Alright? Kasi hindi naman natin maiwasan yung mga kalyabe, hindi tayo kilala ng mga taong tinutulungan natin. Ayan. So, ayan mga kalyabe, i-update ko lang kayo at ipapakita ko na sa inyo kung paano natin to lilinisin itong crank cover na to, ang half block na to. Ito. So ito mga kalyabe, ito pala ay balancer niya. Ito tinatawag natin na balancer mga kalyabe. Gear po yan. Ayan. Balancer po yan sa loob. Yan po para maiwasan yung pagbabibrate, listen ng vibration ng ating makina. Ayan po. Yan po ay kanyang balancer. Kasi kapag wala ito mga kalyabe, grabe na itong inig, grabe na itong magbabibrate itong makina. Ayan. So, abangan pa ninyo mga kalyabe yung ating mga susunod pa mga upload, mga ating mga videos. Dahil alam ko, marami po kayong matututunan dito. At sa mga may mga katanungan po about sa inyong mga sasakyan, ay bago pala ako mag-end mga kalyabe, suggestion ko lang, hindi din po sa paninira or sa sinisiraan ko yung mga produkto, suggest ko lang po, wag po tayo wag lagi-lagi gumamit ng fully synthetic na langis. Kasi ang fully synthetic mga kalyabe, once na dito sa atin sa Pinas once na may tambay mo lang ang sasakyan mo ng 1 o 2 linggo, ay nagkakaroon ka agad siya ng pamumuo. Ayan, sa katulad nito, namumuo po yan kapag fully synthetic po ang ating gamitin. So, dapat advice ko sa inyo para iwas ng ganito yung mangyayari sa sasakyan ninyo, pwede kayong gumamit ng special na langis lang. Special. Ayan. Tapos, pwede nyo naman sila i-alternate. Pero wag lagi-lagi. Kasi ang fully synthetic mga kalyabe, once na hindi mo na magamit ang sasakyan mo, kahit 1 buwan lang, sigurado mamumuo. Ayan. So, kung naalala nyo nga, yung mga previous vlog ko, mga modelo, na stock lang ng matagal, namuo na yung langis. Kasi fully synthetic po ang gamit. So, yan kasi, yan mga kalyabe, hindi naman po sa nagmamarunong po ako, kundi based lang po yun doon sa aking mga experiment. Pasok. Based po yan sa aking mga na experience dito sa mga sasakyan na nagagamit, na nagawa ko na po
kapag hindi polysynthetic ang gamit, mas special lang ang ginagamit, ay wala pong ganito. So doon po ako nagbase. Hindi po sa nagmamarunong ako, hindi po sa nagmamagaling po ako mga kalyabe. Kundi yun lang po ay baayon sa aking experience or dito sa aking sa aking mga nagawa. Kasi halos lahat ng ginawa ko na gumamit ng lahat, lagi na lang polysynthetic ang ginagamit, ay ganyan po yung nangyayari. Alright. Ayan na nga mga kalyabe, ano? Abangan po ninyo yung pag nakuha na natin to sa machine shop. Kasi papamachine shop po talaga natin yan. At pagbalik ko dito at sa pagbuo ko, abangan po ninyo kung ano pa yung mga dapat nating gawin. Ayan. Isang malakihang shoutout nga po pala sa Team Pula. Ayan. Kila Boss Jess, Sales Import Proud, Boss Gado, Sir Fredco. Ayan. Kay Ate Marisa Bilarde. Ayan, shout out po. At sa Sword Team Chunky The Anothers. Ayan, shout out po sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Sword Team Chunky The Anothers. At sa lahat po ng Sword Team USA, sa Kasangga Foundation. Ayan, shout out po sa inyo sa Team Kasangga. Ayan, shout out po sa inyong lahat. So, shout out nga din po pala kay Maring Faith Tihada dyan sa Hong Kong. Ayan. At shout out nga din po pala kay Boss Aspil Roma. Ayan. So, sulit na sulit po yan si Boss Aspil Roma. Ayan. At isa pa po sa lahat, ayan, nakaligtaan ko na yung kauna-unahang nagbigay po sa akin ng aking sasakyan na si Sir Gavin Petalbero. Ayan, shout out po sa inyo, sir. Ayan, kay paring Alison Doria dyan sa Australia, kay Boss Calyabe, shout out po sa inyo. Ayan. At sa lahat po ng aking mga kaibigan, mga kamag-anak, shout out po sa inyo. Ayan, so ito po. Ayan. So, sasama ko muna dito sa aking pag-vlog. Ayan, si Mrs. nagtitinda na ng isda. Oh, ha? Ayan, Chong, ang isda mo, oh. Tinitimbang na, oh. Oh, ha? Alright. So, hanggang dito na lang muna yung ating pag-vlog ngayong araw, mga kalyab. Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabe, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Pobre, makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.